Magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. So matagal-tagal rin bago naka-upload. So may aayusin tayo dito. So hindi ko sana to gagawa ng video pero gawan pa rin natin ng video. So ito yung amplified speaker galing Korea o made in Korea to. Problem nito ay parang iba yung tunog. Basag siya na may ogong ng konti. Basta kakaiba yung tunog niya. Yan. So testingin natin mamaya. So yan mga ka-G-Lovers, napapakinggan nyo, basag na mahina yung tunog na parang may ogong siya. So pag personal mo siya napapakinggan, yan yung problem nito. Kahit nakalagay dun sa speaker niya, ganun din yung tunog nito. So bali ang una kong ginawa dito mga ka-G-Lovers, syempre nag-check ako ng voltage biasing. So alam nyo naman pag-check ng voltage biasing, dulo-dulo. So magkaduluhan yan. So check natin ha, tingnan natin. So power on ko lang. Nung pag-check natin ng voltage biasing nito, normal naman yung bias nito. So check natin ha. Yan 0.4. Almost same sila lahat. So, ibig sabihin walang problema sa voltage biasing. Ba't kaya to basag yung tunog? Kahit nakalagay dun sa ano niya, sa speaker niya doon, sa pinaka main speaker niya, ganun din. Akala ko nga binding network yung problema kasi may pumutok na capacitor. Nung pinilitan ko, ganun pa rin yung tunog, basag at parang may ogong na mahina. So, kita nyo naman, normal yung voltage biasing. So next natin na gagawin dito, syempre babaklasin natin to, tatanggalin natin to lahat. So alisin lang natin yung ano nito, yung board dito sa heatsink nya para makita natin yung likod nito at makapag-test na rin tayo. So bali ito mga ka-G-Lovers, so kita nyo naman, yan nasa ilalim yung diode nito, mga switch, tapos tone control. So ito na yung board nya, natanggalan natin sa side sync. So kitang kita na yung ano, yung likod nito. So madali na tayo makakapag-test. Yan, ang linis pa ng board, di ba? Yan.
Nung sinilip natin, sabi ko baka cold shoulder lang to. Yan, tinignan ko. Parang ganun rin. Akala ko cold shoulder lang talaga. So, ang ginawa natin dito muna, kasi ganun naman talaga ginagawa ng mga technician. So, nire-resolder muna yung board. Pag hindi nakuha sa resolder, double check, i-check ulit siya. So, minsan physical check din. Tinicheck muna kung may mga lumubo o sumabog dyan. So, yun muna ginawa ko dito. So, nag-resolder. Siyempre, pagkatapos ko mag-resolder dyan, so, nag-check ulit ako. So, tinis ko muna kung may tirang voltage. So, wala nang tirang voltage. So, safe naman tayo mag-resolder nandyan. Pag ganon, pag wala nang tirang voltage yung capacitor. So, delikado kasi mag-resolder tayo dito na merong tirang voltage yung capacitor. Lalo na kung mataas yung voltage kasi delikado yan. Medyo malaki yung capacitor. So, resolder lang natin. Dito mga ka-J-lovers, ang ginawa natin, so nais ko lang. So pinanagin ko muna yung easy cord para isaksak natin sa source. So mag-check ako ng voltage. So importante dito mag-check muna ako ng voltage. Kasi na-resolder ko na rin, mag-check tayo ng voltage kung normal ba. So yan yung ginawa natin dito. So, alam nyo naman, pag check nito, madali lang naman. Nakikita nyo yung malaking gitna na yan. Yan yung ground. So, ang kabila niyan ay positive at negative. So, naka-center top. So, ganun ang pag-test na lang natin. So, tara. Test natin na. Mag-test tayo. So, nakaset na yung multimeter natin sa DC. Yung black test prod, lagay natin dito sa may gitna. Tapos, test tayo. Yan. So, nag-test ako dito, meron tayong positive ay negative 70, sa kabila ay positive 47. So, doon pa lang, nahulaan na natin. So, 70 sa kabila 47, may mali. Diba? May mali na doon. Kasi sa kabila, negative 70, sa kabila ay positive 47 ang baba. So, ano bang posibilidad pag ganyan mabababa yung voltahe? Sa kabila, normal naman. So, unan natin pwedeng i-check dyan, yung diode, kung normal ba yung out ng diode, yung transformer, kung parehas nilalabas ng transformer, at capacitor, mga chine-check. Na-check ko sa transformer 53, same sila ng 53. So nakita nyo naman, same sila ng 53. Yan, AC yan o. 53, same sila. So, dinouble check ko na naman, papunta naman ako na ng diode, chinik ko naman, baka nag-loss. Kaya yung positive sa bridge na diode ay mababa. Tapos yung sa negative na
sa bridge ng diode ay mataas. So, chinik ko pa rin. Kaya sabi ko, bakit kaya ganito? So, nung pag-check ko dyan sa diode, parang normal naman. So, wala akong na ano. So, dito lang talaga 69. Basta 69, 70. Dito ang baba, 47. Yan. So, ito, yan diode na yun. Ito. Chinik ko rin yan. Chinik ko rin yan kung saan pupunta. So, chinik ko rin yan. Yan, chinik ko yan. Papuntang capacitor. Yan, itong diode papuntang capacitor. So, ginalaw-galaw ko to. Yan, chinik ko. Baka nag-loose. Yan. Pero hindi naman. So, sabi ko baka sa capacitor yung problema. Yan. So, nag-check ako dito. Yan. Tinanggal ko yung negative and positive. Yan. Yan. So, nakakabit na lang dyan yung galing sa AC transformer natin. Nag-check ako dito para malaman ko talaga kung saan yung pinaka-problema nito. So, nung pag-check ko dito, naging ayos naman, normal naman. So, na-confirm ko, capacitor yung problema. So, ibig sabihin, hindi na-charge yung capacitor. So, pwedeng sira yung capacitor. Kaya, ginawa natin dito, tinanggal natin yung capacitor. Yan o. Nag-check ako dito. Ayan. Pansinin nyo, positive 49 sa kabila ay negative 49. Same sila. So, pag naglagay na tayo ng capacitor, tataas pa yan. So, magiging 69 nga, 70. So, mga ganon. So, kita nyo, normal. Positive and negative, same sila ng 49 volts, almost 50. So, na-confirm na natin na may problema sa capacitor sa side ng positive. So, ang ginawa natin dito, tinanggal ko tong capacitor na to. Ito. Tinanggal natin yung capacitor dyan. Yan. So, chinek ulit yan. Baka sabi ko, loose contact. Yan. So, chinek natin dito. Ganun pa din, 69. Yan, nakita nyo. Yan. Kahit inayos natin yung pagkakunik ng mga terminal, ganun pa din, 69. 69. Sa kabila ay 47. May problema talaga. Ang layo. So, ginawa natin dito, tinanggal ko muna tong capacitor. Dito, yan, nakatanggal lang yung plug-in na, pa-discharge na siya. Sa kabila, talagang zero na. Yan. So, hindi nagcha-charge. So, 100% may problema yung capacitor, pero hindi natin alam kung sa capacitor talaga. Dapat ma-check natin ang maigi. Pero, duda na ako capacitor na to. So, tanggalin muna natin tong capacitor mga ka-G-lovers. Yan, tanggalin lang natin ito. Yan. Nung pagtanggal ko nito, nagets ko na kung bakit. Yan. Makikita nyo, magigets nyo agad o malalaman nyo agad kung bakit. Sandali lang mga ka-G-lovers, tanggalin lang natin. So, hindi na natin siya fast forward para makita nyo yung pag-troubleshoot natin. Medyo nahirapan lang ako magtanggal ng capacitor dito. Kasi balik ko yung paa. Pero at least natanggal ko pa rin. Yan, natanggal ko na. So, ito yung napansin ko dito mga ka-G-lovers. Nung tinanggal ko siya, putol yung paa. Yung isa. Yan. Tinignan ko naman, hindi naman kalawang. Baka sabi ko na alog to or talagang naputol ko to pag pag tanggal ko. Pero duda ko kasi hindi ko naman masyado pinersa. Baka dating putol na to. So, ang ginawa ko ay chinik ko. Chinik ko siya mga ka-G-lovers. So, alisin lang natin yung pagka dito.
So inisip ko baka dati na tong putol kasi hindi na nga na-charge or ako nakaputol, pero sabi ko hindi siguro ako nakaputol nito kasi dinahandaan ko pagtanggal. Saka nung pag-test natin kanina ay wala nang na-stack yung sa capacitor at mababa yung voltahe ng positive. So ibig sabihin dati na siyang putol or pwedeng sira na rin tong capacitor na to. Chinik ko natin siya. Yan, okay na. So nag-check ako ng capacitor dito. So ginamit ko yung multimeter ko dito, na yung isang multimeter kasi ang taas ng value nitong capacitor na to. So pag check ko ng capacitor na to, hindi siya na-read ng itong multimeter natin. Nagtaka ako bakit hindi siya na-read. So dapat kaya niya to. Ewan ko ba ba't hindi na-read or baka hindi ko lang hinintay na ng matagal bago siya ma-read. Pero hindi talaga siya na-read. Tingnan nyo maiya. You know, pag check ko dito, naano parang talaga. So hinintay ko pa siya ng konti. Wala, nag 0-0 talaga. Sabi ko baka sira talaga to. Yan. Pero duda pa lang ako na baka nakapasira to. So, wala pa akong kasiguran na sira to kasi meron pa akong isang multimeter doon na flock. 8,000 doon, 10,000, 80 volts. Duwa ko di ano doon di magsusuan. So wala talaga siya, oh. Pinaliktad ko pa nga yan, wala talaga. Yan. Nag-zero. So ang ginawa ko dito mga ka-J-Lovers, para talaga ma-compare ko, tinanggal ko rin tong isa. Yan, tinis ko rin tong isa. Wala talaga. So, bali ang ginawa natin dito, tinanggal ko tong isa. Itong isang capacitor. Wala rin yun, wala rin nare-read. Oh yan, meron na siyang read. Nakita nyo, 1.9 milifarad o nawala na naman. Nawala na naman na. So para bilo tayo sa pag-test, so tinanggal ko yan mga ka-J-Lovers kasi duda rin ako naman ba't ito wala. Pero lumabas kanina ng konti, saglit lang. So tinanggal ko siya dito. Tinanggal ko yan dyan. So ito na, tinanggal ko na siya mga ka-J-Lovers. So ang problema pala, yung multimeter ko hindi niya ma-read. So nung tinest ko siya sa block, na-read siya na 8,000. So 8,000 niya. Oo, 8,000 to. So na-read siya ng ng block. So multimeter ko pala yung problema. Hindi niya ma-read o hindi niya mabasa. So ang ginawa natin, nilagyan kong paa. Yan, nilagyan ko lang siya ng paa. Baka sabi ko hindi pa sira to. Kasi nung tinignan ko sa vlog, ganun din. Tama yung na-read na farad. Nasa 8,000 din. Kaya kinabit ko ulit siya. Nilagyan ko lang siya ng paa. Yan, nilagyan natin ng paa. Tapos niresolder. So, sabi ko, didikit ko na lang ng stick glue to pag okay to, para at least hindi na siya maalog, maputol agad na naman yung paa. So resolder natin tapos tinesting natin.
So bali mamaya ko na lang ito lalagyan ng glow para hindi maggalaw-galaw kung pag normal na siya. Mahirap kasi pag lino ko na yan tapos hindi pa pala normal yung tunog, may problema pa lang talaga yung capacitor. So good lang nung pag-test ko sa flow. So mahirapan na naman ulit tayo. So dito yan, linisan natin, nag-testing na tayo. Pinatugtog natin ulit nung pagbalik natin ng capacitor na yan, nilagyan natin ng paa. Nice ko lang siya na hindi mag-short. So, tara test natin ulit mga ka-J-lovers ha. Test natin ulit. So, kanina, pag test natin, meron tayong negative 69 or 70. Sa kabila, meron tayong positive 47. So, mababa. So, ngayon, magte-test na tayo na nilagyan natin ng paa yung isang capacitor. So, tingnan natin. Dito, normal, 67, 68, 69. So, 68. So, same na sila mga ka-J-lovers. Pansin nyo ba? Same na sila. Yan. 68. Yan. Depende kasi yan sa input ng kuryente. Pag bumaba, bababa rin to. So, pag tataas rin to. Yan, 68. At least, 68 na siya. Positive and negative. Kita nyo? Negative 68 at positive 68. So, normal na yung voltage natin. So, ang gagawin natin ay kakabit ko lang to. So, bale, tornilyohin lang natin to mga ka-J-lovers para makapag-testing tayo ng maigi. So, tapusin ko lang tong mag-tornilyo nito. So yan mga ka-J-lovers, tapos na rin natin siyang matornilyo. So kita nyo naman. So ang gagawin natin, magte-test na tayo ng audio. So titestingin natin yung sound nito. Yan. So kabit lang natin yung speaker. Yung una kong try, akala ko may problema kasi hindi tumunog. Yung pala natanggal yung connection ng speaker. So, yan. Nakabit na. Ito, plugin lang natin yung cord. Easy cord. Tapos yung source natin. Ito source. Ready na tayo. Yan. Nung pag-testing ko dito mga ka-J-lovers, hindi siya tumunog. Una kong testing. Yung pala nakatanggal yung connection ng speaker.
So ito yung sinasabi ko, natanggal pala kaya hindi tumunog. Yan, kinabit natin. Yan, tinising natin ulit. So yun na mga ka-J lovers, malinaw na yung tunog at malakas na rin siya. Wala na rin siyang ugong. So okay na to, nakuha na natin yung problema. Bali lang pala yung capacitor. So napatroubleshoot tayo ng maigi. So ang gagawin na lang natin next nito ay kakabit natin dun sa housing niya o casing niya. Kasi yung original na speaker niya ito. Tapos may dividing network, iba rin yung tunog dyan. So bali dito mga ka-J lovers, in-stick lock ko muna siya. So bago ko siya ikakabit doon. Sabi ko nga sa inyo, baka maalog-alog ulit, mabaling yung paa. Kaya glino natin to. Yan, glino ko na lang siya dyan para at least safe na rin. So yan mga ka-J lovers, ang ganda ng tunog nito. So okay na siya. So maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay pala. Ang lakas ng tunog nito sa ating channel. Yan, Master Bulyo, meron pa tayong bulyo dyan sa may bandang taas. So thank you very much mga ka-J lovers. Ang ganda ng tunog. So kita-kita ulit tayo sa susunod natin na video kahit medyo matagal tayong mag-upload. Yan. Yan, channel 3. So maraming salamat.